Yo, pag-usapan po natin itong mainit po na pangyayari sa pagharap po ni Duterte sa Quadcom. At marami nga pong napag-usapan diyan. Meron pong mga kaganapan kung saan makikita po natin mas formal na humarap po ang ating dating Pangulo na si Duterte. Pero meron pong mainit na parte kung saan inambahan ni Duterte si Trillanes. Yan po yung titignan po natin ngayon ha. Talagang mainit po ito. At magiging controversial po ang pag-uusapan po natin ngayon. Kaya antabayanan mo yan. Pero bago ang lahat, marami po sa ating mga viewers, lalo dito sa YouTube, ang hindi pa nakasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Huwag natin pagtagalin to, let's go! So yun nga mga tol, ipe-play po natin kaagad itong video po dito sa 1PH kung saan sabi po dito ay yung ating former president na si Rodrigo Roa Duterte inambahan si Trillanes, no? So play natin ito at panoorin po natin ang mga kaganapan dito. Play natin. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you sampalin ko sa Mr. Chairman. session Session suspended. Okay, so yun po yung maigsi na video po dito sa 1PH kung saan nakatutok po yung camera sa ating dating Pangulo. No? Ano ba yung pinag-uusapan nila dito? Nag-umpisa po lahat nung mapag-usapan yung patungkol sa waiver, no? At naging mainit nga po, no? Halos ipukpok na po ni Duterte yung mikropono kay Trillanes. Ito po yung nangyari kahit na napakalayo po ng kanilang pagitan. Dalawang tao po yung pagitan nila, no? At inawat na nga po muna yung kanilang mga ginagawa para magkaroon po ng pagpapalamig itong mainit po ng pagkaharap ng dalawa. Pero kung titignan po natin sa Rappler, no? Ito po yung ginawa Ito po yung ginawa ni Trillanes at ginawa ng ating dating Pangulo kung paano nangyari mismo exactly. Kasi hindi po nakita dito sa 1PH yung yung sa part doon kay Trillanes, no? Play po natin dito sa Rappler. Issue of waivers because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sampalin ko sa Mr. Chairman. session Session suspended. Sabi Actually, hanggang doon lang naman talaga rin yun. At hanggang doon lang din naman talaga yung mga pangyayari na yan. At kinat naman po sila kaagad. Hindi naman talaga nagpang-abot. Pero makikita po natin, no, sa umpisa na pagkasabi po ni Duterte ng sampalin, no, medyo naging provoking na rin dito si Trillanes, no? Makikita po natin yan dito, no. Hindi. Wala naman. Sabi niya sampalin, no. Hindi. sampalin ko siya sa publiko. Makikita natin dito yung mukha ni Trillanes. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. Medyo gigil na rin, no. Sampalin ko sa Mr. Chairman. session Session Ayun na. Part na yan, ha. Parang hamunin na ni Trillanes, no. Si Duterte, no. Hamunin na niya. Tingnan niyo. suspended. Dito na halos tumayo na si Duterte at pukpukan ng mikropono, no. So, yun talaga yung
itsura po dito, no? Ulo mo. Pero wag kayo ha. Meron din parte kung saan si De Lima rin inambahan, no? Gusto ba ninyo makita yon? So, play po natin. So, ito naman po yung balita sa GMA kagabi, no? At ito nga po, no? Sabi, inambahan si ex-senador De Lima sa gitna ng sagutan nila sa kamera. Nung unang parte, no? Sabi ko, mali-mali itong GMA, no? Yung balita, no? Binago. Si Trillanes ang alam ko na inambahan, eh. Tas ngayon si De Lima. Pero yung pinanood ko, guys, oo nga, inambahan nga talaga. So, play natin, no? Tingnan natin maigi. Inambahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senadora Laila De Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara kaugnay ng Duterte Drug War. Inulit yan ni Duterte laban naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, nag-init ng husto ang ulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo sa Quadcom hearing si dating Senador Antonio Trillanes. Inungkat kasi ni Trillanes yung dati pang plunder case na isinampa niya laban kay Duterte at ang hamon niya noon, hamon niya pa rin ngayon na pumirma ng waiver si Duterte para maungkat ang kanyang mga bank account. Panoorin natin muli ang mainit na palitan sa pagitan ng dalawa. Mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ano ngayon na? Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, no. Sampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi Tingnan ninyo sa bandang maambahan gitna. si dating Senador na Trillanes ay naambahan na rin ni Duterte si dating Senadora Laila Ayan De yung Lima. nakita ko, no? Kaya sabi ko mukhang totoo nga. Pagsapit ng dilim, gumaspang ang sagutan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Pero pinakamainit na siguro ang palitan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima. Sa parting tinawag ni De Limang sinungaling si Duterte sa pagsasabing hindi siya kilala nito at ni ayaw banggitin ang pangalan niya sa pagdinig. May puntong inambahan pa ni Duterte si De Lima. He's lying when he said that he does not know Laila De Lima. Noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala? iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So, the next to interpolate is... Mainit din ang pagsagot ni Duterte sa mga tanong ni Congressman Ramon Gutierrez tungkol sa mga detalye ng affidavit ni dating PCSO. Okay, siguro guys, hanggang doon lang muna tayo. Pero sa makikita po natin, mga tol, ang mga kaganapan ko, syempre yung amba naman kay De Lima sa malayong distansya rin naman. Parang gigil lang din naman. Pero iba yung kay Trillanes, no? Talaga yung mukhang itutuloy ni Duterte, no? Pero, no, to be fair, no, kung titignan po natin, kasi marami po sa ating mga kababayan, syempre, suportado si Duterte, no? Sabi, si Trillanes yung inambahan, hindi si De Lima. So, yan din iisip ko nung una, pero inambahan po talaga, no? Kasi, so, pag tayo po ay pro Duterte, ano kagad tayo, gigil kagad tayo, syempre baka fake news. Kasi babae si De Lima, no? At pag sinabing inambahan ni Duterte si De Lima, babae yun. Hindi maganda. Pero, di ba, totoo po, inambahan niya. Kaya lang hindi ganun kainit kaya ng kay Trillanes. At, sabi po dito, malapit na makulong si tatay. So, ayan. Diyan na mag-uumpisa po yung mga pagtatalo, guys, no? Ang dami kasi supporter ni Digong, no? Ni Duterte. So, ayan, tatay mo, asawa mo. So, bahala na kayo dyan, mag-away-away kayo dyan. Hindi maganda po yan. So, lagi po natin sinasabi, maging neutral lang po tayo. Wala po tayong kakampihan, papanigan na tao.
Hindi po natin to dapat gawing personalan. Kasi dito sa pinanood po natin balita, nagkaka-personalan na, no? May magkakahampasan na ng mikropono. Ano ba yung pinag-uusapan po nila? To be fair, tignan po natin magkabilang panig, no? Whatever na interest ng bawat isa, kung titignan mo yung literal na pinag-uusapan nila, nagkaroon po ng gigil si Duterte nung sinabi na hinamon siya. Dati nga daw po ginawa na yun ni Trillanes, pero ngayon ginawa niya ulit ng gigil po si Duterte nung hinamon siya na pumirma ng waiver. At yun po ay makikita po natin ang dahilan para imbestigahan yung mga bank accounts ni former President Rodrigo Duterte. So anong palagay ninyo? Legitimate ba? Reasonable ba? Justifiable ba yung galit ni Duterte sa paghahamon ni Trillanes na pumirma ng waiver para imbestigahan yung accounts? Kasi sabi ni Trillanes, kung papanoodin po ninyo yung buong usapan po nila, ito daw ay puro bluff lang si Duterte sa kanyang mga sinasabi. Lahat daw yung bluff. Ngayon nga hinamon niya yung waiver, pirmahan ngayon mismo, idadraft at pipirmahan. So nandun na nagigil, no? Kayo, ako, kung anong may isip nyo? Ako kasi kung isipin ko, parang napupuntuhan ni Trillanes si Duterte dyan sa banda na yan, no? Merong halong pang-aalas ka, ha? At syempre, uminsan parang wala na ring respeto talaga si Trillanes. Kaya marami pong nagagalit din kay Trillanes dyan. At syempre, marami susuporta po kay Duterte. Dahil marami naman po talagang nagustuhan yung ginawa ni Duterte doon sa war on drugs. Saan sinusugpo, binabalatan yung droga, yung kriminalidad. Marami po natakot na kriminal at mga durugista. Pero, 'di ba? Kung magiging fair lang tayo, may mga issue pa rin talaga na lalabas at lalabas. Kaya marami rin pong gigil po kay Duterte. Marami rin namang naapektuhan talaga dun sa war on drugs na hindi naman maikakaila talaga. Ang mga datos ay totoo, ang mga kaganapan ay nangyari talaga. Kaya lang, no, kung titignan naman natin sa side ni Duterte, may edad na si Duterte, no. Pero ang batas, 'di ba? Hinaharap niya lang kung ano yung mga consequence ng responsibilidad niya bilang isang commander-in-chief, bilang isang presidente sa nakaraang administrasyon. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang magiging sentimento mo dito sa investigasyon na ito? Dapat ba talagang imbestigahan ng mga bank accounts? Kasi sabi ni Trillanes, hindi nawawala yung mga records basta-basta, makikita at makikita po natin yan, sabi. No, kaya inag-uusapan nila yung AMLAC, yung waiver na yan, pahintulutan, maimbestigahan. Sa akin, questionable lahat talaga unless mapatunayan na malinis ang mga records or maayos, mahirap pumatol. Kaya nga naman, naiintindihan po natin yung pag-iimbestiga dito na ito po'y kailangan may basihan, kaya kahit puntahan dalin sa korte o sa anumang pinakamataas na sangay ng gobyerno ay hindi basta-basta mahahatulan ng ating dating Pangulo. Kasi kailangan ng pruweba. Ngayon, tumitira si Trillanes ng tira na baka lang naman, no, may mapapatunayan. So, ano masasabi ninyo, no? Hindi natin kailangang maging one-sided. Di magsilipan silang dalawa, no? Baka nga rin ito si Trillanes, meron ding tinatago. Hindi magkalabasan po sila ng kanilang mga lihim. So, yun lang po mga tol, no? Pare-pareha nagkakagatan, pare-pareha pong mahuhuli sa kanilang mga sarili pong mga pananalita kung talaga may itinatago po ang isa't isa. Kaya nakikita po natin transparency ang pagiging bukas po ng gobyerno sa investigasyon nito. Nakikita po natin sa media, nababalitaan po natin. So ikaw, ano masasabi mo sa ating former President Duterte at kay Trillanes at sa mga kaganapan po na ito?
Tara pag-usapan po natin sa comment section yan. At please, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell. Kita ulit tayo sa susunod na video.